Naharang ang isang negosyanteng Pinoy sa NAIA Terminal 3 dahil sa baril at balang nakalagay sa kanyang hand carry baggage. Tutungo sana sa Singapore ang lalaki pero walang dokumento ang kanyang baril at lumabag pa sa umiiral na Comelec gun ban. Sumabayan sa dagsa ng mga pasahero sa NAIA ngayong Semana Santa. Live mula roon nakatutok si Ian Cruz. Ian. Emil, ngayong araw nga yung isa sa itinuturing na peak day pagdating sa dami ng mga pasaherong dumaraan dito sa NAIA tuwing Semana Santa. At Emil, sa kabila nga nung paghigpit na ginagawa dito, isang negosyanteng Pinoy na pa-Singapore ang nahulihan ng baril dito sa NAIA Terminal 3. Sabay sa walang patid na dating ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport, ang walang tigil ding pag-iikot ng mga otoridad para tiyakin ang seguridad. Marami mang pasahero, walang matindihang pila sa check-in counters, pati sa immigration area na mas mabilis na raw dumaan ngayon ay sa Manila International Airport Authority. Especially now na fully manned ang immigration counters through the efforts ni DOTR, NNIC and MIAA and Bureau of Immigration. So dapat wala kayong masyadong pila. Light queuing man na matatawag, payo ng MIAA, dumating pa rin ng maaga sa airport. 3 oras para sa may mga domestic flights at 4 na oras sa international flights. Bayaran na rin ang travel tax online sa mga pa-abroad. Mula Palm Sunday hanggang Holy Tuesday, mahigit 433,000 na pasahero na ang dumaan sa 4 na terminal ng NAIA. Kabilang dyan ang mahigit 68,000 na pasahero sa international at 71,000 sa domestic na naitala kahapon lang. Mas mataas ito ng 9.56% sa mahigit 128,000 na dumaan sa NAIA noong nakaraang Martes Santo. Ang actually peak travel dates namin for Holy Week would be Palm Sunday, Holy Wednesday, and Easter Sunday. Yun yung projected. Kasi may mga nauna na, nag-file ng leave for 3 days, so Palm Sunday sila umalis. And for those na hindi nakagawa nun, Holy Wednesday sila mag-aalisan talaga. Ang pamilya Aquino, biyaheng Queen City of the South ngayong Semana Santa dahil sa debosyon nila sa Santo Niño. Kasi panata namin magpunta ng Cebu sa Santo Niño. So ngayon yung mahaba yung bakasyon. Singapore naman ang destinasyon ng 6 na miyembro ng pamilya Aguilar para sa kanilang Semana Santa break. As a bonding for all of us. Also kasi birthday ni Joanna today. So it's like sinabay na celebration. Sa OFW Lounge naman tumambay ang ilang OFW na paalis at kadarating lang sa bansa, tulad ni Jazel na patungong Malta. Malungkot at the same time na makakatulong po kami sa pamilya po namin, kaya umalis po kami. At ni Teodora Sanchez na galing Singapore. Sa tagal nang hindi ako umuwi, parang ito gusto ko rin maranasan yung Semana. Matagal na kasi, taga Ilocos kasi ako. Ilocosor. Sa dami ng pasahero sa paliparan, may mga nagsabi sa GMA Integrated News na may ilang bahagi ng paliparan ang ramdamang init. Samantala, isang negosyanteng Pinoy naman ang nahulihan ng kalibre 40 baril na may 2 magazine na may 22 bala sa final check ng NAIA Terminal 3 pagtatanghali kanina. Nakalagay sa hand carry na backpack ang baril na dumaan sa scanner kaya inalerto ng OTS personnel ang mga pulis. Hindi na siya nakatuloy sa biyahe pa Singapore. Wala raw na ipakitang dokumento ang negosyante na ipaghaharap ng reklamong paglabag sa pagdadala ng baril at bala, pati na sa paglabag sa Comelec gun ban. Nung tinatanong siya, laruan daw niya ito sa kanyang farm. Parang hindi natin masabi na nalimutan niya kasi pag ikaw pasahero, bago ka magligpit o mag-impake ng bag mo, imposible naman na hindi mo makita. Firearm yun eh. Bukod dyan, umabot na sa 5 balang nasabat ng TNT Aviation Security Group galing sa ilang pasahero mula noong Palm Sunday. Kung mababang piraso lang naman at pag na-profile natin hindi naman dangerous at hindi banta sa seguridad yung ating kababayan na may dala nito, kino-confiscate lang po natin at hinahayaan na makabiyahe.
Emil, bukas, Huwebes Santo, inasahang marami pa rin ang babiyahe patungo ng probinsya at maging patungo ng ibang bansa ngayon nga Semana Santa. Pero nagpapaalala pa rin yung mga otoridad sa lahat ng babiyahe na kung may dala silang power bank, ipakita po yan sa mga check-in counters ng inyong mga airline para malaman kung maaari bang ipasok yung nasabing mga power bank bilang bahagi ng inyong hand carry para maiwasan ang anumang aberya. Yan muna ang latest mula dito sa NAIA. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz. Bumigat sa ilang punto ang daloy ng trapiko paakyat ng Baguio ngayong Miyerkules Santo. Pero sulit naman dahil sa preskong klima roon at mga pagkakataong pa ring mamanata. Kamustahin natin ang latest doon sa live na pagtutok ni Ma'am Gonzales. Ma'am? Bel, sa mga motorista natin, mabibilang mo pa sa kamay ngayon ang dumadaan dito sa Cannon Road paakyat ng Baguio. Sa ngayon ay mas marami pa yung pababa dito sa Cannon Road. Samantala, meron naman nga mga nauna na magdasal sa Lourdes Grotto ngayong Miyerkules Santo. Kung tagaktak ang pawis ng marami sa bansa dahil sa damang init na umaabot ng danger level, ibahin nyo rito sa Baguio na nabalot pa ng fog kaninang umaga. Bumaba pa sa 18 degrees Celsius ang temperatura dito sa isang punto. Kaya naman caring magpapawis kahit paakyatin ang matarik na Lourdes Grotto, tamang-tama sa Semana Santa. It's very miraculous for us. So every year we go here, not naman every year, but we go here to pray and to give thanks na rin. Ba't po kayo Wednesday naisipan nyo ng umakyat? Para less crowd, mas solemn in a way. 252 steps ito paakyat ng Lourdes Grotto. Medyo mahirap siya physically tasking pero kasama raw kasi yun para parte na ng pamamanata. May Stations of the Cross din paakyat at sa taas, pwedeng magdasal at magsindi ng kandila. Ang pinunta talaga namin dito yung anak kong may sakit para gumaling naman siya. Ang daming tao pag mahirap traffic. Sina JB unang beses sa Baguio kaya sumama sa Joiner Tour Group. Sa Manila, sobrang mainit na yung simoy ng hangin. Unlike dito sa Baguio na malamig pa rin talaga. Sakto lang din kasi mahal na araw na eh. Kasi yung bakasyon sa Manila, edi dito mo na lang din gawin. Bukas ang Lourdes Grotto mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Samantala, mahigit 1,000 tauhan ng Baguio City Police ang nakadeploy ngayong Holy Week. May mga pulis na nagtatraffic at may lakbay alalay assistance desk sa iba't ibang lugar. Kaninang umaga, moderate to heavy na ang traffic sa Marcos Highway paakyat ng Baguio. Ang lagay ng trapiko makikita sa BCPO View Baguio app na pwedeng i-download sa inyong smartphone. Maya't mayari ng paalala laban sa accommodation scam. Mel, paalala naman sa mga magdadala ng sasakyan, epektibo pa rin po ang number coding sa Baguio City kahit holiday. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Hindi po exempted dyan ang mga turista. Mel? Maraming salamat sa iyo, Ma'am Gonzales. Maagang bumigat ang daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway kaya nagpa-counterflow na sa bahagi ng southbound lane nito. Pero pati sa lane na yan, dumarami na rin ang sasakyan. Silipin po natin ang sitwasyon ng trapiko roon sa live na pagtutok ni Rafi Tima. Rafi. Vicky, nabawasan na malaki yung volume ng mga sasakyan dito sa papasok sa NLEX sa mga oras na ito. Maiksi na yung pila ng mga sasakyan dito sa may Balintawak Toll Plaza. Pero ayon nga sa pamunuan ng NLEX, maagang dumagsa yung mga motorista dito sa NLEX. Kaya kahapon pa lang ay nakaranas na sila ng matinding traffic. Sa drone video ito, alas 3 ng hapon kanina, kitang mabagal na ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane ng NLEX paglagpas pa lang ng Balintawak Toll Plaza. Kadalasan, ang ganitong dami ng mga sasakyan, nararanasan lang daw nila kapag Huwebes Santo. First Holy Week na Tuesday pa lang marami nang bumiyahe. Actually kahapon around 5 to 11 talagang tuloy-tuloy na mataas po yung volume natin. And also first time na Holy Wednesday na morning pa lang mataas na yung ating volume. 1:30 pa lang ng hapon ay nagpatupad na ang NLEX ng counterflow. Kinuha muna ang isang southbound lane simula sa Balintawak hanggang sa Marilao at pinadaan ng mga papuntang norte. May counterflow na rin mula sa San Fernando hanggang Dao sa Pampanga. Pero hindi lang northbound lane ang matraffic ngayong Miyerkules Santo. Marami din po yung pa-southbound natin kaya gagawin na lang namin pagka talagang sobrang dami na yung pa-southbound, ititigil muna namin yung counterflow
para lang ma-ease up yung traffic natin ng southbound. Posibleng nakaapektuhan nila sa maagang traffic sa NLEX ang half-day work from home ng mga kawani ng gobyerno ngayong araw. Pero posibleng natuto na rin nila ang mga motorista sa mga nakaraang mahal na araw. Taon-taon na yung nararanasan nilang sobrang bagal yung daloy ng traffic natin dahil sa volume. Mula po hapon ng Miyerkules hanggang halos tuloy-tuloy yun dahil madaling araw pa lang po ng Huwebes hanggang hapon ng Huwebes talagang ganun po yung sitwasyon po natin. So maaaring yung ating mga kababayan ay inagapan na po nila yung pagbiyahe nila. Sa ngayon, 2 minor accident kanina madaling araw pa lang ang naitala at walang matindi. At dahil marami pa rin daw ang gumagamit ng cash payment, ginawa na nilang 4 na lanes ang para sa mga magbabayad ng cash. Vicky, nabawasan man yung pila dito sa Balintawak Toll Plaza ay nakakaranas pa rin daw ng matinding traffic o mabagal na daloy ng trapiko itong NLEX dahil kanina ay pansamantalang itinigil muna yung counterflow mula dito sa Balintawak hanggang sa Marilao dahil sumisikip naman yung daloy ng mga sasakyan sa southbound lane o yung mga patungo dito sa Metro Manila. At yan pa rin ang latest mula dito sa Balintawak. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Hands on deck ang cast ng upcoming afternoon prime series na Akusada sa pagsisimula ng taping ng kanilang proyekto at nag-workshop pa ang mga bida bilang paghahanda. Makichika kay Lars Santiago. Nakadalawang araw na ng taping ang bagong GMA series na Akusada na pinangungunahan nina Andrea Torres, Benjamin Alves at Lian Valentin. Bago mag-taping, nagkaroon muna sila ng workshop kasama si Ana Fileo. Nakasama nila rito sina Marco Masa, Ashley Sarmiento at Jennifer Maravilla. Ngayon na nag-workshop kami, parang mas nagiging tao sa akin yung character ko. Kasi parang ang goal mo lang naman talaga is to be a storyteller, na maging itong taong to makarelate yung mga tao. Every layer na nalalaman ko tungkol sa kanya, lalo ako nai-inlove sa kanya. Sa character ko, mas naiintindihan ko kung saan siya nanggagaling, bakit siya may ganong galit, or bakit siya may ganong hinanakit sa heart niya. Parang kulang pa po yung workshop today, kasi nga po ang dami po niyang itatalon sa story. Sina Ashley, Marco at Jennifer naman nagpapasalamat na makakasama sina Andrea, Benjamin at Lian na tinitingala raw nila dahil sa husay sa pag-arte. I felt more comfortable na feeling ko po mas matutulungan po nila ako sa pag-arte ko. I really feel that they're really open to collab, to cooperate, to share some thoughts about the scenes, and I feel like marami pa ako matututunan sa kanila. Sobrang excited ako kasi lalo na si Andrea, isa rin po siya talaga sa mga nilulook up ko na mga kapuso actress So sobrang bilib po ako sa mga na mga nagampanan niyang role from the past. And syempre, of course, nandiyan din sila Benjamin and si Lian. Ayan, matuto po sa kanila. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Inaasahang mahigit 10,000 turista kada araw ang dadagsa sa Boracay ngayong Semana Santa. Kaya ang seguridad sa mga pantalan at sa mismong isla, lalo pang hinigpitan. Ang latest sa sitwasyon doon sa live na pagtutok ni John Sala ng GMA Regional TV. John? Mel, kabilang sa mga dinaragsa dito sa isa ng Boracay ang iba't ibang mga beach at water activities. Kahit ng iba ay ipagbabawal muna sa gabi ng Biyernes Santo. Sabay sa pamamanata ang pagkakataon din ng marami na makapagpahinga tuwing Semana Santa. Dagsa ang mga ganyan sa isla ng Boracay kabilang ng mag-asawang Jojo at Yvonne Bacaling na mula sa Antique. Pili namin dito na magbakasyon sa Boracay kasi yung lugar is maaliwalas, sabay yung mga turista dagsa rito. So mag-picture, of course, family bonding. Si JC naman na galing pa sa Davao. Goal na matry ang water activity sa isla. Parasailing, so far, tsaka scuba, yun maganda. Yes po, napaka-enjoy po, kaya 2 times na namin. First-timers naman sa isla ang grupong ito na gusto ring mag-relax. Sariwa yung hangin at saka maganda po yung dagat. Sa kabila ng mga aktibidad, hindi pa rin nalilimutan ang Semana Santa sa isla.
Kaya bawal ang mga party o anumang pag-iingay at malalakas na musika simula alas 6 ng umaga ng Biyernes Santo hanggang alas 6 ng umaga ng Sabado de Gloria. Mahigit 10,000 ang average daily tourist arrivals na inaasahan ngayong Semana Santa sa isla. Mas mataas na itala noong nakaraang taon na umabot sa 8 hanggang 9,000. Aasahang madadagdagan pa ang mga turista sa susunod pang mga araw, kaya nakahanda na ang seguridad sa Katiklan at Cagban jetty ports. May mga nakabantay rin sa iba pang matataong lugar sa isla, lalo na sa beachfront. To ensure public safety po and peace and order, we deployed more than 200 PNP personnel po para po masigurado natin na ang ating mga turista ay maging safe and secure. At the same time, makapag-nilay-nilay din po during this during this Holy Week. Mel, ngayong gabi nga ay mas maraming mga turistang piniling tumambay dito sa beachfront area ng Boracay. Ayon naman sa Malay PNP ay magsasagawa sila ng inspeksyon sa mga bar at mga establishment sa Friday upang masiguro na sinusunod ang memorandum order ng LGU. Yan ang latest dito sa Isa ng Boracay. Balik sa inyo. Maraming salamat sa iyo, John Sala ng GMA Regional TV. Hindi siksikan kundi matinding init at traffic ang nagpahirap sa mga pasaherong nasa Manila Northport Passenger Terminal. Ang sitwasyon doon tinutukan live ni Marisol Abduraman. Marisol! Vicky, maayos ang sitwasyon ngayon dito sa Manila Northport Passenger Terminal. Maghapon na tahimik at patiwasay ang mga kondisyon nating mga pasahero dito. Pero yun nga lang, hindi man nga siksikan, irereklamo naman ng ilan nating kababayan ang init ng panahon at traffic papunta dito sa Pantalan. Tagaktak ang pawis ng pasaherong ito sa Manila Northport Passenger Terminal bandang alas 3 ng hapon. Pebrero pa sila bumili ng tiket para sa biyahe pa Cagayan de Oro ngayong araw. Hindi ba mahirap ang biyahe pag ganito, sir? Hindi, mahirap po kasi mainit. Ang pamilyang ito naman na biyaheng Iligan City. Bukod sa init, ay kalbaryo ang traffic papuntang Pantalan. Sobrang traffic po yung pagpunta namin dito. Tapos sobrang nakaka-hassle po kasi yung pag ganitong mga holiday, mga mahal na araw. Sumasabay sa ako. Buti na lang, pinayagan ng pumasok sa pre-departure area ng port terminal ang mga pasahero kahit ilang oras pa bago ang kanilang biyahe. Ayon sa pamunuan ng Manila Northport Terminal, nasa 700 lang daw ang bilang ng mga pasahero na paalis papuntang probinsya para sa nag-iisang biyahe ng barko ngayong Miyerkules Santo. Mas kakaunti kung ikukumpara ng mga nakaraang araw. Ang Monday po nasa 1-2 and then Tuesday is 1-4. We expect din po na maraming pasahero sa Friday kasi po 3 po ang biyahe natin noon. Mas kakaunti rin ang inbound passengers, gaya ng mga dumating kaninang umaga mula Bukidnon at Cebu. Ang ilan sa kanila dito naman sa Metro Manila o sa mga kalapit na probinsya magsisemana Santa. Bagamat halatang pagod galing sa ilang araw na biyahe at nahirapan nila sa dami ng tao at mga bagahe, masaya silang ligtas na nakarating dito. Medyo mahirap po dun sa sa Malaybalay kasi gawa ng kaamulan po. Maraming pasahero talaga. Kasi syempre may mga kasama ka pang bata. Opo. Full force naman ang mga bantay rito mula sa mga PPA personnel, Philippine Coast Guard, Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency. Mahigpit din ang security check. Kaya may mga nakukumpiska mga bawal dalhin. Ito po yung mga matutulis na bagay and then yung mga butane gases po, yung mga maliliit na butane, yun po yung usual na nako-confiscate po namin dito and then mga lighters. Sa pinakahuling tala ng Philippine Coast Guard simula 6 a.m. hanggang kaninang tanghali, umabot na sa mahigit 77,000 ang mga outbound passengers at mahigit 18,000 inbound passengers sa lahat ng Pantalan. Nasa heightened alert na ang buong PCG. Nasa 4,355 naman na personnel nila ang deployed sa 16 na PCG districts. Ang nakikita ninyo sa aking likuran, Vicky, ito yung mga hahabol sa 9 p.m. na biyahe papuntang Camiguin. Bukas walang biyahe pero sa Biyernes, inaasahan ang muling pagdagsa ng ating mga kababayan dito kung saan 3 barko ang biyahe. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Sakit sa ulo ng isang tricycle driver ang multang ipinataw sa kanya ng LTO matapos masita sa checkpoint dahil sa issue sa plaka.
Ang naibigay pala sa kanya ng dealer na napagbilhan niya ng motorsiklo, mali. Tinulungan siya ng team ng inyong kapuso Action Man. Labinlimang taon nang namamasada ng tricycle ang 62 anyos na si Mang Ruben. Taong 2017 siya bumili ng sariling motorsiklo na nagkakalaga ng halos 60,000 piso na tuluyan niyang nabayaran makaraan ng 3 taon pero sumbong niya. Na-isyuhan ako ng maling plaka nung mahuli po ako ng LTO nung sila may checkpoint. Ngayon, wala akong dalang ORCR kaya nagkaroon ako ng violation sa kanila. Nung tutubusin ko na yung aking lisensya, doon nalaman na hindi pala akin yung plakang yun. Dealer ang nagbigay sa akin, tapos ipinasok ko na sa LTO yung plaka. Na-restro naman nila, nabigyan nga ako ng ticket, na resibo eh. Ngayon, nung ako'y mahuli at tutubusin ko na, doon nila nalaman na hindi pala akin. Para matubos ang lisensya, kinailangan patuloy magbayad ni Mang Ruben ng 12,000 piso dahil sa karagdagang paglabag ng pasong rehistro. Sa umpisa pa lang dapat alam na nila na hindi akin yun. Sa manual daw nila ipinasok, hindi sa system, hindi muna nila tiningnan. Paliwanag ng branch manager ng dealer na napagbilhan ng motorsiklo, nagkamali raw ang kanilang liaison officer kaya maling plaka ang naibigay kay Mang Ruben. Para maitama ang nangyari, nakipag-ugnayan na sila sa LTO na i-lift ang paglabag na natag sa record ni Mang Ruben. Dumulog din ang inyong kapuso Action Man sa LTO Region 4A. Iniimbestigahan na rin nila ang nangyari. Nakapagbigay na rin sila ng show cause order sa dealer na napagbilhan ng motorsiklo. Maaari raw mapatawan ng multa ang dealer at masuspindi ang account. Nagpapasalamat naman si Mang Ruben sa naging tugon ng LTO Region 4A. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Summer Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Sa mga may lakad bukas ng Huwebes Santo, iba yung pag-iingat po dahil inaasahang magpapatuloy ang mainit at maalinsangang panahon. Ayon po sa Pag-asa, dahil yan sa pag-iral ng easterlies sa halos buong bansa, bukas posibleng umabot sa 43 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City at sa Pili, Camarines Sur. 8 iba pang lugar ang posibleng makaranas ng danger level na init. Huwag pong magbabad sa init para iwas heat stroke. Pero kung hindi maiwasan, magdala ng proteksyong payong at uminom ng maraming tubig. Sa Metro Manila, posible namang umabot sa 38 to 40 degrees ang heat index. Gayunman, hindi pa rin inaalis ang tsansang umulan. Batay sa datos ng Metro Weather, bukas ng tanghalit hapon ay posibleng makaranas ng ulan ang ilang lugar sa Northern Luzon, Bicol Region, Central at Eastern Visayas, Negros Island at malaking bahagi ng Mindanao. Posible ang malalakas na ulan sa ilang lugar lalo na po sa Visayas at Mindanao sa hapon. Kaya mag-ingat sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Mababa naman po ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Patay ang isang Pilipino at isang Chinese nang tumaob ang isang dredger vessel sa Rizal, Occidental Mindoro. 6 na Pilipino at 8 Chinese naman ang nasagip pero marami pa ring nawawala. Mula roon, nakatutok live si Bam Alegre. Bam! Emil, dalawa nga yung kumpirmadong nasawi at siyang panginahanap sa nangyaring pagtaob ng isang vessel dito sa Rizal, Occidental Mindoro. Ikinagulat ng mga taga-barangay Malawaan sa Rizal Occidental Mindoro ang pagtaob na ito ng isang dredger vessel na may dalang buhangin alas 5 ng hapon kahapon. Again, sir, just to clarify things up, this vessel is not a Chinese vessel. This is a Filipino flag vessel. Magkahalong 13 Pilipino at 12 Chinese naman ang crew ng motor vessel Honghai 16 na magdadala ng buhangin sa Maynila ayon sa munisipyo. Pero hanggang kanina, 8 Chinese at 6 na Pilipino pa lang ang na-rescue. Kabilang sa nasagip ang Pilipinong kapitan ng barko na tumangging magbigay ng pahayag at si Manuel Arong na chief engineer ng grupo. Ayon sa huli, mabilis ang nangyari. Ganun bang barko ganyan? Makbo kami sa may riling, inano ng
Sabi ko sa dalawang kaditi at saka isang ibi, dito kayo. Pag ganyan sa barko, sir, nandito ang reeling sa namin sa Mindik. Hawak kami ko, lipat dito, hawak. Tumakbo kami dito, talon kami. Pag talon na namin, gano'n ang barko. Na-recover naman pero dineklarang dead on arrival sa San Jose District Hospital ang isang Chinese. Hinahanap pa ang 7 Pilipino at 3 Chinese. Nakikita ninyo ngayon yung tumaob na vessel mula rito sa Occidental Mindoro at sa ngayon, ayon sa mga responder, nakarinig daw sila ng mga pagkatok mula sa loob kaya tinututukan nila kung paano maligtas yung mga posibleng na-trap dito sa loob. Pahirapan ng pagsisid sa pinagtauban ng vessel na may buhangin pa sa loob. Kaya nang puntahan ang pwesto sa kung saan may narinig kaninang umaga. When they went back, sir, to knock it again, wala na, sir. So, ayaw naman namin i-rule out that yun kaagad yung sir, na futile. But we are also considering na dahil naka-upright siya, may possible na debris na tumatama along the, sir, sa katawan ng barko. So, yun yung mga natin, sir. So, focus on recovery. Yes, sir. And assume that they are still alive. Yes, sir. You do things as fast as we can. Pasado 2:00 ng hapon naman nang may ma-recover na bangkay ng isang Pilipinong crew. Kasama natin ngayon sa isang speedboat ang mga opisyal ng Philippine Coast Guard at ng lokal na pamahalaan para sa visual inspection itong palibot ng vessel at Sir, sa assessment niyo po, sir, may possibility pa ba na tumulog ito? Pinalibutan na rin ng mga oil spill boom ang pinaglubugan ng barko kahit wala itong kargang crude oil at kahit pwede lang matuyo sa hangin ang automotive oil nito. Sa paunang investigasyon, lumabas na kinuha ang Honghai 16 ng Keen Peak Corporation na siya namang partner ng Blue Max Corporation na may legal permit para sa dredging ng buhangin. Unang pagkakataon aniya ito na maghukay ng buhangin sa Rizal ng sand carrier vessel. Nalayong iwasan ang baha roon at sa mga kalapit na bayan. Naglaman siya ng 7,400 according sa record, 7,400 cubic meter. Yung laman na yan na buhangin. And then yung pag-turn niya raw, sabi sa akin ng Chinese kahapon, pag ikot niya, tumagilid na agad. So from there, bumaliktad na yung barko. Kinumpirma ng gobernador ng Occidental Mindoro na may legal approval ang korporasyon para magsagawa ng dredging. Maraming ahensya raw ng pamahalaan ang dinaanan ng proseso bago sila bigyan ng pahintulot. Members ng interagency ay kasama dyan ang MGB, AMB, ang DNR region at saka ang region ng DPWH. Emil, magpapatuloy ang search and rescue operations lalo't mahalaga ang bawat oras. Natukoy na rin yung ilang bahagi ng vessel na posibleng butasin gamit ang acetylene torch. Live mula rito sa Occidental Mindoro para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Bam Alegre.